yung kanyang pagkabuhay na maguli ay tunay nga pong nagkaroon ng matinding impact sa buhay natin. Secondly, nakatotohanan na may bahagi ko sa inyo, the blessing of His resurrection. Now, ano po yung blessing o benefits ng kanyang muling pagkabuhay na ating tinanggap? Una, eternal life. Amen? Buhay na walang hanggan. Sino dito ang nakatitiyak na meron na siyang tinatamong buhay na walang hanggan mula sa Panginoon? Amen? Now, yung eternal life, taglay mo na yan. Amen? Kahit nandiyan ka pa sa katawan na yan, nasa templo ng Holy Spirit, humihinga ka, taglay mo na po ang eternal life. Andiyan na yan, hindi na po mawawala yung eternal life unless kung ikaw po ay lalayo, tatalikod sa Panginoon. Kung i-deny mo si Jesus. Kung yung itatatwa si Jesus as your Savior, King. Nakakalungkot, no? Meron akong kilala o meron nagkwento po sa akin. May ilang missionary na nagpunta sa Saudi noong araw. At yung missionary po na yon, Pilipino po siya, nagmi-mission sa Saudi, nangangaral ng about sa gospel, pero dahil sa tindi po ng persecution, mula po dun sa mga, may tawag dun sa mga pulis ng Saudi, mutawa, tinakot po siya. Sabi niya, kung hindi mo i-deny si Jesus, makukulong ka, torturing ka, hanggang butulan ka ng leeg. Pero kung i-deny mo si Jesus, magpa-convert ka sa Islam at bibigyan ka ng ganitong pera. Malaking pera in offer. Magpapa-convert siya sa Islam at siya ay bibigyan ng malaking pera. Anong ginawa niya? Dahil sa takot niyang mamatay, hugutan ng ulo, dininay niya ang Panginoong Hesus. Doon, sa harapan po ng mga mutawa. Nakakalungkot. Dininay niya si Jesus. At tinanggap mo niya yung pera hinalok sa kanya at siya po'y napakonvert sa Islam. Ang sabi ni Jesus, kung babasahin mo ang Bible, kung itatatwa mo ko sa gitna ng maraming tao, itatatwa din kita sa harapan ng aking amang nasa langit at ng mga anghel. Church, patuloy nating ibigin ng Panginoong Hesus. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mundong ito. Nakikinig ba kayo? Pero isang tiyak, pag nasa Panginoon ka, at pag si Jesus ay sumasa atin, secured ang buhay mo. Panghawakan mo lang ang salita ng Diyos. Tandaan mo, yung nagligtas sa atin ng Panginoon natin, ay hindi kailanman po magkukulang at ang sabi niya, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan. Amen po ba? Then, second blessing of His resurrection na tinamu natin, bukod sa buhay na walang hanggan, ay forgiveness of sins, kapatawaran. Pinatawad ka na, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Dahil yun ay nilinis na ng dugo ni Jesus. Doon sa aklat ng buhay, sa libro ng buhay ng Panginoon, wala na doon wala doon hindi doon nakatala ang kasalanan mo. Wala doon. Nilinis na ng dugo ni Jesus. Ang nakasulat na doon ay pangalan mo. Amen? Na ibig sabihin, ikaw ay talagang pag-aari na ng Panginoong Jesus. Amen? So, ikaw ay tinubos na, tayong lahat ay tinubos na at pinatawad na, pinawalang sala na sa ating mga kasalanan according to 1 Corinthians 15 verse 17. And also Romans chapter 6 verse 4, hindi ka lang nagtamo ng buhay na walang hanggan, kapatawaran, ikaw po din ay nagtamo ng bagong buhay. Sabihin niyo sa katabi mo, bagong buhay. Nakikita sa'yo. Amen? Yung sinampalatayanan mo, yung pinagtiwalaan mo na Panginoon ng buhay mo, ating Panginoon tagapagligtas, si Jesus, na nasa ating puso at naghahari sa pamamagitan ng Banal na Espiritu,
ay nakikita sa buhay mo. Amen po ba? Nakikita sa iyong mga gawa, sa iyong pananalita, sa iyong pagkilos, ang iyong sinasampalatayanan ng Panginoon Diyos natin. Nakikita sa iyong pamumuhay everyday. Kung anong pananampalataya o kung anong ikaw ay pinamumuhay na Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Sabi ng Bible, meron silang nilagay na anyong pagka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan noon. Sa buhay natin na may tamang relasyon sa Diyos, nakikita po sa atin ang buhay at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Yung buhay na ito, walang ibang nagbago, si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, binago na tayo ng Panginoon. And every day, kapag patuloy kang nagsusuko ng buhay mo, nagpapasakop kay Lord, tuloy-tuloy kang babaguhin. Kasi wala pa namang perpekto dito, di ba? Meron ba dito ang perpekto na? Taas ang kamay. Kung meron nagtaas ng kamay, buti ka pa, perfect na. Pero wala namang sa taas. Kahit ako, hindi naman ako perfect. Pero I believe, at ako po'y nangahawakan sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon. Sabi ng Korinto, patuloy niya tayong babaguhin day by day. Amen? From glory to glory. Amen? Katulad ng inawit natin kanina, nais kong, Lord, lalong mapalapit sa iyo. Amen? Kapag si Lord ang laging focus mo, lagi kang malapit kay Lord, hallelujah, makikita siya sa buhay natin. Because He is our light and He is our salvation. Amen po ba? And lastly, the blessing of His resurrection ay yung hope of our future resurrection. 1 Corinthians 15:20 hanggang 23. Balikan po natin yung 1 Corinthians 15. Basahin natin yung verse 20 hanggang 23. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, ganun din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Taglay mo na ang pagkabuhay na maguli. Dumating man ang araw, umuwi ka sa Panginoon, umalis na yung espiritu mo, kaluluwa sa iyong katawan. Darating po ang araw, pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, muli po tayong mabubuhay. Makakaranas ng sinasabing resurrection. Kaya yung katawan mong nabubulok, sabi ng 1 Corinthians 15, papalitan ng katawang hindi nabubulok. Makinig ka mabuti. Huwag ka mag-alala, may pag-asa ka pa. Kung tumatanda ka na, darating ang araw, babaguhin din yung katawan mo. Kahit nabulok yan, babaguhin yan. Gagawin niyang very young. Sa karya ng Diyos, walang kulubot ang balat. Panay unat, makikinis. Amen? Wala nang pagtanda doon, sabi ng pahayag. Wala nang hirap, wala nang hapis, wala nang kamatayan. Amen po ba? Amen? So, huwag ka nang mag-asaya ng efforts, ng time, ng maraming pera para sa kutis mo. Hanggang ngayon, ang dami mo na nagagastos, tila walang pagbabago. Darating naman ang araw, babaguhin naman yan eh. Amen po ba? Kung ang mga ngipin mo, lagas na. Darating araw, makukumpleto pa rin yan sa muling pagkabuhay. Sa pagdating ng Panginoon, in the twinkling of an eye, we shall be changed. Tayo lahat ay babaguhin.
sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakakaon ng trompeta, tayong lahat ay babaguhin. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka magpapaiwan. Sabi, kahit buhay pa tayo, pag dumating ang Panginoon, buhay pa tayo. Pag, praise God, kung dumating ang Panginoon, buhay po tayo, tayo babaguhin na lang. Mauuna pong sasalubong kay Jesus, sabi ng 1 Thessalonica chapter 4, ay yung mga namatay ng mahal natin sa buhay na believers ni Jesus, mauna po silang sasalubong kay Jesus. May mga bago silang katawan, glorified body. Then susunod po tayo, babaguhin tayo, mga buhay pa, babaguhin tayo, bigyan tayo ng glorified body, at kasama tayong sasalubong kay Jesus doon sa alapaap. Hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Pero isang tiyak, tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Amen? Siya ay nabayubay sa krus, namatay, nalibing, at nabuhay na maguli, naupo sa kanang trono ng Heavenly Father, sabi ng Mark 16, at sabi ng Acts chapter 1, say muling magbabalik, gaya ng katulad ng pagkakita natin sa Kanya, sabi ng mga angel doon sa mga apostol ni Jesus. Yung literal na pagdating ng Panginoon ay ma-experience natin. Amen po ba? Church, mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo na Lord. Nalapit ang dumating ang Panginoon. Di natin alam kung kailan. Bago dumating ang matinding tribulation sa daigdig na ito, kukunin muna tayo ni Lord. Magkakaroon muna po ng sinasabing rapture. Amen? Hallelujah. Parang konti lang nag-amen. Gusto niyo bang maiwanan sa tribulation? Saan niyo gusto? Tribulation o rapture na? Rapture. Amen? Mabigat yun, yung tribulation. Kasi hindi ka makakabili ng pagkain kung wala kang tatak ng 666. Sabi ng Revelation. Pero hindi pahintulutan ni Jesus yon. Tayo muna'y kanyang, amen, i-cut off, sabi nga, i-rapture. Amen? At sabi ng John chapter 14, sasama tayo sa kanyang kinaroroonan. At tayong lahat ay may kanya-kanyang mansyon sa kaharian ng langit. Amen? Do you believe? Sa word of God, sa promise ni Lord, nang bawat sa inyo ay mayroong mansion sa kingdom of heaven. Wala kang mansion dito, pero meron ka doon sa kaharian ng langit. Hindi handa ni Jesus. Amen po ba? Hindi man natupad yung pangarap mo na magkaroon ng mansion at hindi yung tinupad ng iba, tutuparin nyo ng Panginoon. At mas, ano pa yun? Ano po yun? Hindi yung matutubasan ng mga halaga. Mas ano yun? Glorious. Amen? Yung mansion sa langit. Third, truth, the power of His resurrection. Ephesians 1, verse 19 up to 20. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, o yung the resurrection power sa English, na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula noon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa langit. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating. Amen? The resurrection power of our Lord Jesus Christ na bumuhay sa kanyang katawan. It was resurrection power that brought 3,000 souls into the kingdom of God on the day of Pentecost, nang si Pedro po ay nangaral ng salita po ng Diyos. Then siya po ay puspos ng banal na Espiritu at kanya pong pinatunayan ng ating Panginoon Kristo ay buling nabuhay. Kaya marami pong tao, almost 3,000, nag-commit ng buhay nila sa Panginoon at nagpabautismo. Amen?
sapagkat naramdaman nila at naranasan yung yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon Kristo. Kagaya po nating lahat, every one of us, meron po tayong karanasan sa Panginoon. Naligtas tayo, na bago ang buhay natin, dahil sa kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon, nararanasan natin. Amen po ba? Through the power of His resurrection, we have divine blood from heaven to use, and we are getting great result of, as Jesus said, we would. Mark 16, verse 17 up to 18. Basahin po natin. Mark 16, verse 17 to 18. Ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sino dito ang mga manampalataya ng Panginoon? Ang sabi ni Jesus, ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Hindi lang mga apostol, hindi lang mga pastor, evangelist, kundi mga mananampalataya ang magkakaroon ng kapangyarihan gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng mga iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumanpo man sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan na kanilang kamay. Ito po ay deklarasyon ng Panginoon nung siya ay nabuhay na maguli. Kanyang dineclare at sinabi sa mga alagad, at kanyang inatasan, inutusan, humayo kayo sa buong mundo, ipangaral ninyo magandang balita sa lahat ng tao, sabi sa verse 15. At ang sino mang sumampalataya mabautismuhan ay maliligtas. At ang bawat mananampalataya sa kanya, sa kanyang Panginoon, ay magkakaroon ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus, amen, gagaling ang sino mang may sakit karamdaman na mapatungan ng iyong kamay. At ikaw po ay magpakapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Amen? At hindi ka mapapahamak, ni dumampot ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ninyo ng iyong mga kamay. Andoon ang kapangyarihan ng proteksyon ng Diyos sa iyo. Hindi mo alam, meron palang taong may galit sa iyo, nainggit sa iyo. Hindi mo alam na may taong nag-a-utter na pala ng curse against sa'yo. Gusto kang lasunin, gusto kang patayin, hindi mo alam. Ang sabi, hindi ka maano kapag ikaw yung mananampalataya ni Kristo. Kapag suba sa'yo, nag-ahari sa'yo yung resurrection power ni Jesus, amen, hindi tatalab sa'yo. Anumang sandata na ginawa laban sa'yo, ay hindi kailanman makapananakit sa'yo na sinasabi ng Book of Isaiah. Amen? At iyong maire-refute ang mga salita o sinalitang laban sa iyo o sumpa na lumabas sa kanilang bibig against sa iyo. Babalik yung sa kanila. Meron nga pong isang pastor na napatotoo. Narinig ko sa 700 Club. Dati po siyang, nung hindi pa siya pastor, dati po siyang, sabihin ko na, hindi banggitin ng pangalan. Tangkalibuyo siya pa, hindi ko babanggitin ng pangalan. From Bisaya siya. Siya po ay dating bakla. Ngayon, dumating po yung isang pastor, nag-share ng gospel. Doon po sa, bago magbukas yung nightclub, nag-share po ng gospel yung pastor. Nagdalang mga pagkain, pinakain po yung bading na yon na siyang humahawak doon sa mga girls o sa mga teenagers yung mga hawak niya. Then, kapitbahay lang nila yung pastor, yung mag-asawang pastor. Yung pastor, kinausap ng Banal na Espiritu, sabi niya, puntahan mo ang club na yan hanggat hindi pa bukas, kasi gabi naman magbubukas. Hapon o bago tapos ng tanghali o mga alas 3 ata ng hapon, ay kinausap ng Panginoon ng Banal na Espiritu ang puso ng pastor. Ang sabi, puntahan mo ang nightclub na yan, magbahag ka ng salita ng Diyos. Kasama po yung kanyang asawa na pastora din. At nagdala po sila ng merienda, yung biko. Alam nyo, bago nila
dalhin yung biko, maluto yung biko, pinagpeperin nila, born again ang lahat na makakakain ng biko na ito. At nung sila nandun na, kumatok sila doon sa club, sabi nila doon sa mga nandun sa loob, pwede bang tumuloy, mag-share ng gospel at meron po kaming libreng merienda para sa inyo. Ang unang sumalubong sa kanya, yung binabanggit kong bakla, sabi niya, sige po, pasok po kayo. At nandun po yung mga teenagers na babae, na bahagina ng salita ng Diyos, na bahagina ng pastor, mag-asawang pastor-pastora, yung bakla, yung mga babaeng nandun na teenagers. At alam nyo ba, na born again sila. Pero bago mangyari na yung bakla ay ma-born again, merong pang testing na nangyari. Yung kaaway hindi pumapayag na tanggapin niya si Jesus. Nag-iisip siya ng masama, sabi ng bakla. Bago siya nakakilala sa Panginoon at naging pastor, nag-iisip siya. In-interview sa 700 Club, sabi niya, nag-iisip siya kung paano niya kukulamin yung pastor. Kasi galing po siya ng Bisaya, meron po siyang lahi mangkukulam. At alam nyo, sabi niya, hating gabi, 12 night, hating gabi, kumuha po siya ng karayom, at saka yung manika, maliit. At kanyang dinadasalan. Nag-ayuno siya ng almost 7 days. Nag-ayuno siya. Then dinadasalan niya yung karayom at saka yung manika. At kanyang kinikurse yung pastor na nagbahagi sa kanilang word at kumuha siya ng karayom. Alam niyo ba, inuutusan niya yung karayom na tumusok doon sa manika para yung pastor makulam. Yung daw karayom, lumulutang papunta doon sa manika pero bumabalik din. Hindi tumatalab yung karayom, hindi tumutusok yung karayom sa manika sapagkat yung pastor na kinukulam nitong ninabagit ko sa inyo ay tunay na lingkod ng Diyos. At lalo siyang naniwala na yung Diyos ng pastor na ito ay tunay na makapangyarihan sa lahat kaysa doon sa kanyang Diyos na pangkukulam. Palapakan natin ng Panginoon. Mula noon na bago ang buhay niya at sumunod siya sa Panginoon at dinisciple po siya ng pastor. Ngayon po ay tunay na siyang lingkod din ng Diyos. Nangangaral ng salita ng Panginoon. May sarili na rin po siyang pamilya. May asawa at 2 anak. Nandiyan po sa Kalibo yung pastor. Kasama po namin yan sa Pastor Association ng Tansa for Jesus. Tunay nga ang Diyos lang nagbabago ng buhay ng tao. By the power of His resurrection, or by the resurrection power of our Lord Jesus, kaya na bago ang buhay na ito. Walang imposible sa Panginoon. Kahit bakla, tomboy, kayang baguhin ng Diyos. Amen. Sa karya ng Diyos, wala namang pinipili ang Panginoon. Kaya kahit dito, di ba? Welcome lahat. Kahit lesbian ka man o ano, you are welcome. Kasi lahat ay mahal ng Diyos. At kapag naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, mababago yung buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. The power of His resurrection is delivering people from devil possession, witchcraft, freedom from all kinds of bondages, diseases, and afflictions. Kagaya ng basa natin sa Ephesians chapter 1, ang ating Panginoon, siya'y makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagahari sa langit at sa lupa. Siya yung sinasabing supreme authority over your sickness, over diseases, over poverty. The resurrection power of our Lord Jesus will set you free. Sa anumang bandages, sa anumang pagkaalipin, sa kahirapan, sa utang, palalayain ka ng Panginoon. Dahil sa kapag kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli na sumasa atin. Amen po ba? Church, matagal ka na ba Kristiyano? Sino sa inyo matagal ng Kristiyano dito?
Pero sa tingin mo, parang ang bagal ng pagsulong ng buhay mo. Parang ang bagal ng pag-unlad ng buhay mo. Parang hindi masyado nababagong katayuan mo sa buhay. Iyong angkinin, iyong hayaan na mag-activate ang kapangyarihan ng pagbuhay ng Panginoon sa buhay mo. Over sa poverty, sa sickness, amen? Sa diseases, sa demonic oppression, meron ba nakakaranas ng depression? Yan po ay atake lang na kaaway. By the power of Christ's resurrection, ikaw ay mapapalaya. At sa kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon, pwede kang gamitin mightily ni Lord para magpagaling ng mga may sakit karamdaman. Amen? Para magpalaya sa mga natitanikalaan ng kahirapan at ng padaraya ng kaaway. Amen po ba, church? Lord, ito kapalapakan natin ng Panginoon. Tayo po lahat tumayo. Hallelujah. Sabi ni Jesus sa Revelation chapter 1, ako ay minsang namatay at muling nabuhay at hindi na kailanman mamamatay, sabi ni Jesus. Revelation 1:18, namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman. Church, bago mabuhay na maguli si Jesus, naintindihan mo ba kung bakit namatay sa'yo si Jesus? Namatay para sa atin si Jesus? Dahil sa malaking pag-ibig sa atin. Dahil sa malaking pagpapahalaga sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng unang Pedro, 1:18 hanggang 19, ang pinantubos sa iyo, sa ating lahat, ay hindi paris ng ginto at pilak, kundi mahal na dugo ng Panginoon. Makinig ka mabuti. Church, hindi ka cheap. Hindi ka pinakamababang uri na nilalang ng Diyos dahil si Kristo, Jesus, ay namatay para sa iyo. Sa lahat ng creation ni Lord, tayo lang ang tinubos ng Panginoon. Why? Kasi very precious ka kay Lord, tayong lahat. Hindi paris ng ginto at pilak ang pinatubos sa atin, kundi dugo ni Jesus. Mahal na dugo ni Jesus. Hindi ka cheap na nilalang ng Diyos. Hindi mababang uri na nilalang ng Diyos. Sa harapan ng Panginoon, napakahalaga mo. William, sa harapan ng Panginoon, napakahalaga mo. Kahit sinasabi mo na nakaranas ka ng rejection, pagtatakwil, nakaranas ka ng ikaw ay talikuran ng mahal mo sa buhay. Pero ang Panginoon hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Hindi Kanya itinatakwil. Amen? Kahit sabi mo, nag-iisa ka na lang, wala na yung mahal mo sa buhay. Pero sinabi ni Jesus, I will never forsake you nor leave you. Amen? At ang sabi ni Jesus, ang sino mang nananampalataya sa Kanya, kahit mamatay ay muli mabubuhay at hindi na kailanman mamamatay. Ganyan tayo po kahalaga sa Panginoon. Hindi ka cheap, hindi ka mababang uri na nilalang ng Diyos. Kung kaya ang dugo ni Jesus ang pinantubos sa ating lahat. Amen po ba? Kung may problema ka financially, kung meron ka sakit karamdaman, alalahanin mo na ang pinantubos sa iyo ay dugo ni Jesus. At sa Kanyang mga latay, tayo po ay nagsipagaling sa ating mga karamdaman. Sa iyong krus, kahit gaano man po katindi yung mga naging kasalanan at pagkukulang mo sa Panginoon, sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin. Siya'y namatay, si Kristo Jesus namatay, para tayong lahat ay matubos sa ating mga kasalanan. Ikaw ay napawalang sala na ng Panginoon. At kahit sabihin mo nagkukulang ka pa rin sa Panginoon, available pa rin ang mahal na dugo ni Jesus para ikaw ay linisin at magtabo ng kapatawaran.
at tutulungan ka ng Panginoon na makapamuhay ng matuwid sa kanyang harapan, sapagkat ang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang lubos na babago ng buhay na yan. Hallelujah.